Timbog ang tatlong Pinoy na dating government officials na nabisto raw na nag-espiya para sa China. Ilan sa mga inilabas daw nilang confidential o sikretong impormasyon ay mga patungkol sa West Philippine Sea. Narito pong report ni Ian Suyu. Sa gitna ng mga issue sa seguridad at agawan sa teritoryo sa pagitan ng Pilipinas at China, kinumpirma ng National Security Council na may mga espiyang Pinoy. Ayon sa ahensya, 3 empleyado ng gobyerno ang napag-alamang nagtatrabaho pala para sa China. One of them came from the Defense Department. He was working as an assistant. Another one is from the Philippine Navy. Another as a researcher of the Navy. And one is a close person to a Philippine Coast Guard officer that have access to important or sensitive information. Kinuha umano ang mga Pinoy ng mga Chinese para sa consultancy position. At mula sa simpleng open source data analysis ay inuutusan na rin silang magsumite ng mga confidential information papunta sa iisang foreign intelligence unit. Kabilang umano sa mga detalyeng ifinifeed ng mga espiyang ito ay mga classified information kagaya na lamang ng pangalan at pagkakakilanlan ng mga tauhan at miyembro ng Philippine Navy, pati na rin ilang mga datos kaugnay sa West Philippine Sea. Pero ayon sa NSC, hindi naman malawakan ang nangyaring pang-espiya. Kung hindi raw naagapan ay posible umanong mag-leak ang iba pang mahalagang detalye kagaya ng diplomatic at economic information ng bansa. The threat is not widespread but significant. And other agencies have different capabilities. The other agencies participate in a lot of ways. When we find agencies telling them that there are risks right now, more than the security sector, we have to protect our diplomatic information, economic information. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng NSC ang mga umano'y espiya. Ayon sa isang security expert, hindi na bago ang ganitong uri ng pang-espiya na ginagawa ng China sa Pilipinas. Nagsimula yan nung nagkaroon tayo ng sigalot doon sa West Philippine Sea, and of course, with our elections, I think that's one way of influencing our policymakers, our leaders, and at the same time the Filipino people. Pinakamahalaga raw na patatagin ng Pilipinas ang cyber defense at pagsasabatas ng anti-espionage bill. Remember, ang cyberspace, ito yung 5th domain sa military na napakalawak dahil transnational siya. Ibig sabihin walang boundary, no? Na maaari yung impormasyon manggaling sa ibang bansa, manggaling sa mga kalaban natin na hindi natin alam, unti-unti na pala tayong napapaniwala nila. Baka pagising natin kinabukasan ay parte na talaga tayo ng probinsya ng China. No? Yun yung iniiwasan natin doon na mangyari. Nakarating na rin sa AFP ang alegasyon at umaaksyon na raw ang iba't ibang ahensya. Hindi na raw muna sila magbibigay ng ibang detalye para na rin sa seguridad ng bansa. Nagbabala naman ang Malacanang sa mga opisina ng gobyerno na bantayan ang kanilang mga tauhan at protektahan ang mga sensitibong impormasyon ng pamahalaan. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Dito tayo sa totoo, dito tayo sa True FM. Mag-follow at mag-subscribe din po kayo sa aming social media accounts at True Network PH. Diyan po yan sa aming X na dating Twitter, sa FB, sa Instagram, sa YouTube, sa TikTok at sa mga podcast. At syempre, tutok din po kayo sa Signal True TV Channel 19. Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.